Sa gitna ng mas mabibigat na suliraning kinakaharap ng bansa tulad ng kahirapan, mataas na presyo ng bilihin, trabaho at seguridad, nakababahala na tila mas nauuwi sa mas kritikal na bangayan ang ilang isyong dapat sanay mas mahinahong tinatalakay. Kamakailan, naging sentro ng tensyon sa Senado matapos ang privilege speech ni Senator Amy Marcos kung saan ipinakita ang isang video ng umano'y naglalaman ng pagpupulong ni Senate Minority Leader Tito Soto III, South Cotabato Representative Ferdinand Hernandez at dating Senate Secretary Mark Leandro Mendoza noong April 22, 2026. Ayon sa presentasyon, tinalakay umano rito ang charter change o CONAS, kabilang ang usapin tungkol sa posibleng term extension at implikasyon nito sa hinaharap na halalan, partikular ang 2028 presidential race. Dito nagsimula ang mainit na palitan ng pahayag ng mayorya at minorya. Maring itinanggi ni Senator Mig Zubiri ang interpretasyon sa video at iginiit na ito ay maaring nagmumukhang propaganda at nagdudulot ng maling interpretasyon o impresyon sa publiko. Samantala, diretsahan namang itinanggi ni Senate Minority Leader Tito Soto III ang anumang kaugnayan sa Chacha at iginiit character change kaysa charter change bilang mas mahalagang reforma na nagpapaywatig ng tunay na problema ng bansa ay nasa pamamalakad at hindi pag-amyenda sa konstitusyon. Suporta rin sa pagtutol ang ilang senador kabilang si Senator Ping Lacson, Kiko Pangilinan, Risa Ontiveros, Sherwin Gatchalian, Raffy Tulfo, JB Ejercito at Bam Aquino na nagsabing hindi dapat nagiging sanhi ng maling interpretasyon at paghahati-hati ang ganitong mga presentasyon sa loob ng Senado. Para sa kanila, ang ganitong mga issue ay dapat masusing beripikahin bago ilahad sa plenaryo upang maiwasan ang pagkalito at pagkasira ng tiwala sa institusyon. Ngunit higit pa sa bangayan ng mga pahayag, dapat mas pagtuunan ng pansin ang mas malalim na problema. Ang tila maagang pagsingit ng usaping 2028 election sa kasalukuyang pamamalakad ng gobyerno. Sa halip na malinaw na pagtutuon sa mga batas at reformang makikinabang ang publiko, nagiging sentro ng diskurso ang mga espekulasyon tungkol sa term extension, pagbabago ng age requirement sa kandidatura at iba pang political scenarios na hindi pa naman agarang issue. Dito pumapasok ang isang mas seryosong punto na kapag ang mga institusyong dapat ay nakatutok sa paggawa ng palisiya ay nalilihis sa mga diskusyon na pawang interpretasyon at politika, ang unang talo ay ang taong bayan. Nawawala ang focus sa tunay na trabaho ng gobyerno na maghatid ng serbisyo at solusyon. Sa ganitong kalagayan, nagiging normal ang ganitong cycle na may akusasyon, may depensa, may denial at pagkatapos ay public confusion. Pero sa dulo, walang direktang benepisyo ang ordinaryong Pilipino. Wala ring agarang ginhawa sa presyo ng bilihin, sa trabaho at sa serbisyong publiko. Mas nakababahala pa kapag ang ganitong usapin ay nauuwi sa political interpretation. Nagiging dahilan ito ng pagkahati-hati ng opinyon ng publiko. Sa halip na magkaisa sa pagtugon sa problema, ang mamamayan ay nahihila sa magkabilang panig ng politika. Hindi rin dapat baliwalahin na ang Senado ay isang institusyong inaasang mataas ang antas ng deliberasyon. Kaya naman, bawat presentasyon, pahayag at video na inilalabas sa plenaryo ay dapat dumaan sa mas maingat na pagsusuri. Kapag ito ay hindi nagawa, ang tiwala sa institusyon ay unti-unting nasisira. Ang tunay na issue ay hindi lamang kung sino ang tama o mali sa interpretasyon ng video, kundi kung bakit tila nauuna ang politika kaysa pulisiya. Bakit mas mabilis pag-usapan ang 2028 kaysa sa mga problemang nararanasan ngayong 2026. Malinaw na ang inaasahan ng taong bayan ay hindi maagang bangayan sa politika o paghahanda para sa susunod na halalan, kundi ang konkretong aksyon sa mga problemang nararanasan ngayon. Ang hamon sa mga lider, simple, ngunit mabigat. Bumalik sa pangunahing tungkulin ng serbisyo publiko. Dahil habang abala ang politika sa hinaharap, ang mamamayan ay patuloy na nabubuhay sa kasalukuyang krisis. Yan ang ating Bombo News Analysis. Ako si Bombo Kervin Gamad. Basta Radyo, Bombo!